Bonk. Yan ha? Operation number 1. Oh my God! Basa! Basa yung lips mo. Tamas yung ilong ha, everyday ha? Nung una wala eh. Yung binigay sa akin sa Nico. CM na. Sino sila yun na That's her iPad. isa na yung Yours is a card. pangit daw yung isang bako wala na. Lakas naman. Gigim. Bakit yan? Pahabol sa araw, baby. Basta na siya ito. Ano ba yung araw dito sa inyo? So, ito try namin dito siya paliwan sa crib. Kasi, medyo mahirap dun sa CR. Nahirapan si Mon. Si Mon lagi nagpapaligo dito. And by the way, tomorrow, 1 week na si baby. Sorry, hindi ako nakapag-vlog. Kasi sobrang adjustment phase pa kami. And, ayan. Nakakabawi-bawi na. Paunti-unti. Everyday is a learning process. So, yay! Happy baby! Kakatapos lang nito dumede. Ang galing mag-ugoy. O, di ba? Tulog? Makakatulog talaga eh pag lagi mong panggigigilan. Wow! New dancing skills. Hindi. Ito mo yan. Ito mo yung bago kong lab. Ito mo, tingnan mo. Anis ka na ni Lulu, di mo na daw siya nawakan. Busog na yan! Busog na ang aking mini-me. Ay, sus, busog na! Antok na! Magaling na siya guys mag-grasp ng hands. Palmar reflex daw ang tawag doon. And then, yung ulo niya kaya niya nang buhatin minsan. Then, ang lakas ng legs. Wala pang 1 week, guys. Lahat. Look at this. Tayo na kaya tayo. Tayo na kaya tayo, baby. Takaw-takaw na din to. So, gumagaling na yung aking boobies. Kaya nakapag-breastfeed na again. Although, continuous naman siya. Pero, I'm using this one, Haka, and the pump. Kasi kailangan guys, kasi sobrang na-stress ako. Alam ko it's too early pero wala. Kailangan na ng mental health ko. Kasi hindi ko na-enjoy yung breastfeed nung day 4. Sobrang painful nung aking nipple. Nung gumaling na siya, nakakapag-suck na to ulit sa aking nipple and na-enjoy ko na ulit yung breastfeeding. And nakakatulog na ako ng konti. Siguro pinakamahaba akong tulog 2 hours. Ay, hindi nga eh. 1.5 hours. Yun lang. Pero ito, kahaba. Siyempre. So, thank you daddy. Kasi lahat ng mga kailangan gawin sa labas, ikaw ang gumagawa. And laging nakaprepare na ang food for mommy. Ano? Mauwi na. O, sige. Bye guys. Hi guys! Welcome to another vlog. It's August 12 and first week na ni baby. So, pupunta kami sa kanyang pedya para magpa-check up. Sorry kung hindi ako nakapag-vlog this week niya, yung first week kasi
Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, guys. Nasa adjustment phase pa kami. Pagod, ganyan. Hindi ko rin makawakan yung camera. Every day is a learning process. Medyo exhausted, pero medyo nakakabawi-bawi. Medyo nakaka-adjust every day. Nakatulog ako mga 2 hours, ganyan. 2 hours ba? 1.5. Mga ganon lang. Sobrang sulit na nun, guys. Kasi, nung first day, second day, wala talaga. Tsaka third yata. Tapos fourth, parang ano ka na, pabagsak ka na. Parang ganun. Dun si daddy, hindi mo na kami tabi. So, iba na setup natin. Empty na po ang harap. And, ang baby namin ay nandito. Ano? Sobrang gusto niya dito, guys, sa carrier niya. And thank you kana Ate May. Pinahiram nila yung kanilang carrier. Yun. Food, japchae, siomai at sushi. Ay, sus, natakot. Charot. Happy weeksary, baby! Kuya, picture! Kuya, yung pinakawakan mo. Ano ko, 1, 2, 3, smile. Ay, iyak. Hila. Ayan, kakain na. Ayan si baby. Hi, mama. Buti behave. Kakapalit lang namin ng diaper. Hi guys, nandito kami sa bahay. And yun nga, 1 week na si baby. Everyday may improvement. Nandito lang kami sa room. Tinawag ko siyang sushi baby kasi nung mga ano na siya, yung full term. Simula na umuwi ako dito sa Pilipinas, lagi kami nagsusushi. Sushi, siguro yun yung nagpalaki kay baby. Plus na yung malaki talaga si Mon. Tapos ramen. Pagdating ni Mon, nakailang ramen din kami. Baka kaya nagigain ako nung full term ko. Kaya I call him Sushi Baby. Tapos, ayun nga, umorder kami ng sushi kanina. Na-miss ko din naman. Akala ko may raw na sashimi, mga ganyan. Kasi yun talaga na-miss ko. Pero wala. Pero masarap pa din. Masarap yung na-order ko sa Green Wasabi. Basta i-link ko sa description box. Meron silang branch na Imus. Sa sobrang tagal namin sa ospital, ang daming tao. So, ilang oras kami doon. Siguro mga 8 kami dumating. Tapos kami mga 12. Kawawa yung mga baby. Naaawa ako. Sabi ko nga kung merong weekdays na check-up, pwede kong puntahan kasi, di ba, wala naman akong work, dito lang ako sa bahay. Na-raise ko na yung concern ko, guys, sa doktor niya. Sinabi ko lahat ng concern ko. Tinanong niya din naman ako kung ano yung mga concern ko, kung may concern ako sa breastfeeding. Sabi ko, yes po. Feeling ko kasi sobrang laki ng boobs ko. Natatanggal siya lagi sa mouth ni baby. Tapos, di ba, nagsugat talaga yung boobs ko, yung nipple ko, nung day 4. Ay, guys, umiyak talaga ako kasi para siyang hinihiwa. Tapos, kaya ako napapost sa aking Instagram kung ano yung mga tips, ganyan. Kasi, pag-give up na kami, guys. As in, lalo ako, parang ayoko na magpa-breastfeed. Ganun yung feeling. Na parang bumili ka na ng formula. May feeling na ganun, guys. Kaya napamessage talaga ako sa mga friends ko. Kung ano yung tips, ano yung mga pwede kong gawin, ano yung gagawin ko para gumaling, baka pwede ako mag-pump, ganun. So, kanina, tinuruan niya ako ng proper way and yun yung pinapractice ko. Ngayon, guys, nakakatagal na ako. And nakakatagal si baby nang hindi natatanggal sa akin. Nakakatawa lang. Kasi hindi ako nahiya talaga na magtanong. Tinanong ko na talaga lahat. Kasi gusto kong mag-improve yung pag-breastfeed ko kay baby. Kailangan daw namin alisin yung pacifier, no bottle feeding, no pumping muna, ganyan. Sabi ko kasi na mahirap na hindi mag-pump kasi nag-pump na nga ako. Tapos, nag-ano siya, yung engorge ba tawag doon? Tapos yung matigas.
So, ibig sabihin daw, nagpo-produce ng madami yung aking boobs ng milk and hindi siya lumalabas. So, sabi niya, i-stop ko muna yung supplement kasi may ginagamit akong tablet, malunggay tablet. Pwede naman ako magmalunggay, mga soup, ganyan, pero yung tablet, stop ko daw muna para hindi sumakit yung boobs ko. Yun yung sabi. Kaya nga, tinanong ko rin yung about haka. Kung comfy daw ako, yung comfortable ako sa paghahaka, ganyan, okay lang daw. So, naghaka ko. And niremind ako ni Butchie kung paano gumamit nito. Kasi mali yata yung ginagawa ko last time. Wala akong nakukuha, guys. So, ayan, meron na siya ngayon. 30 ml ako. So, ang ginagawa ko is, while nagbe-breastfeed ako sa right side, yung left side ko na boobs is nakahaka. Nakakasave ako ng time. And yun yung mga frustration ko yung mga nakaraang araw kasi wala akong tulog, tapos masakit boobs ko, magpapampa ko 15 to 20 minutes each. So parang nagko-consume ng time. So ngayon, parallel feeding, maganda. Nakakasave ako ng time while nagdadede si baby dito, nakakakuha ako ng gatas sa left side. Tapos, nag-improve nga yung positioning. Dahil tinuruan ako ni Doc kung paano yung proper way ng football and ng cradle, okay na ako. But, more practice pa para talagang karirin ko ang pag-breastfeed and ma-position ko si baby ng tama. Yun lang naman, and nasabi ko ba, 1 week na siya. Ayan. And medyo magulo ang bahay, pero that's okay. Sorry kung hindi ako nakapag-vlog. Medyo nakakakonsensya ko hindi ako nag-vlog kasi gusto ko din naman makita si baby yung mga improvements niya, pero hindi kaya na mental health ko. Pero ngayon na nakaka-adjust na yan. Nakakatuwa na vlog ako, pero sana dumating yung point na makapag-edit din ako, diba? Tapos, by the way, nagpabook kami ng photoshoot ng newborn. So, pupunta dito yung parents ni Mond para meron silang picture din kay baby. Tapos, si mama. Yan, para may picture din siya kay baby. Hi, baby! Pinapa-burp ko. Pero, yun lang. Every day is a learning process. Tapos, yung mga messages nyo, guys, sobrang helpful. Lalo sa Instagram, pag nag-post ako. Tapos, yung mga mommies, nagme-message. And sa Facebook ko, Facebook page, yung mga comments nyo about breastfeeding. Sobrang helpful, guys. Na-appreciate ko talaga. And, binabasa ko yun kasi nakakatulong siya talaga sa akin kasi wala naman akong alam. Akala ko, breastfeeding, sobrang dali. Lalagay mo lang sa dede mo, ganun na. Pero hindi pala. Tamang positioning, kailangan kumain ka ng mga ganyan. Akala ko madali, pero hindi. Pero ngayon na may idea na ako, everyday may natututunan ako. So ayun, nakakatuwa na siya. Sana all bagong ligo. Sana all naliligo. Si Mami hindi pa naliligo. Malakas na yan. Show me, or show them the kicks and the bites and the grabs. I love you. My baby's first gala. Like father, like son. Like your mother, like son too. Yan, basta makasakay siya sa kotse, ayan, behave na siya. And magraramin muna kami dito sa QQ, dito sa SM Center Imus. Yan, first time ko dito. And 199 lang yung ramen nila. By the way, galing kami sa check-up ko sa OB. Chinek yung aking tahi. And okay naman na. Ito na yung aming ramen, guys. Spicy. And kay mama hindi. Yan. Ichiban. Ichiban ramen. Tapos, 199 lang siya. Yung nagwawalang bata. Tapos, side dish namin is gyoza. Yan. Kain. Spicy. Gising naman. Gising at 9:30 p.m.
dimple. Sa may lapit sa ano eh, dito Wala sa... kang dimples! Dito sa gilid eh, no? Pogi ni kami smile. Gulit ko ng chicks. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog. See you next time. Smash the good vibes. Bye!